No retreat, no surrender. Ito ang asta ng kampo ni Chief Justice Renato Corona na saktong nagdiriwang ng ikalawang anibersaryo niya bilang punong maestrado. Mismong si Corona na kasi ang sasalang sa impeachment trial niya sa Martes. Fritzy Cabial, ikwento mo. Masigabong palakpakan ang sumalubong kay Chief Justice Renato Corona sa ikalimang araw ng novena ng The Holy Octave sa Korte Suprema kanina. Espesyal ang araw na ito para kay Corona dahil ito ang ikalawang taong anibersaryo niya bilang Chief Justice. Present din sa misa ang mga anak at misis ng punong maestrado. 3 lang daw ang wish nila para sa kanilang padre de pamilya. And peace and unity for the country. Kasama rin sa mga nagpakita ng suporta para kay Chief Justice ang mga magsasaka na galing pa raw sa Hacienda Luisita. Ang kaso ng mga magsasaka ang pinaniniwalaan ni Corona na punot dulo ng impeachment case laban sa kanya. Sinaya ko na po ang buong buhay ko para sa inyo. Sinaya ko ng lahat para sa inyo. Iisa naman ang mensahe ni Corona para sa kanyang mga kritiko at taga-suporta. See you next year. Tiniyak ng kampo ng Chief Justice ang pagsalang nito sa impeachment trial sa Martes. Walang court holiday sa araw na yon, pero handa raw ang mga empleyado ng korte na ihatid ang punong maestrado hanggang sa Senado. Hindi kami naniniwala kahit sino naman siguro sa atin yung $82 account na withdraw mo, pagkatapos mo i-deposit, i-withdraw mo rin. Hindi kami maniwala may taong ganun Kita naman ang kumpiyansa ng punong maestrado sa nalalapit niyang pagsalang sa impeachment trial. Sir, ready na po humarap sa Tuesday? Tinatanong pa naman yan. Paniniyak pa ng kanyang kampo, hindi nila idaraan sa video o sulat ang testimonya ni Corona. This has been a very lonely battle. This has never been a clean fight, but we would give them a good ending. Puspuso na rin ang paghahanda ng prosecution team. Imbes na si lead prosecutor Neil Tupas ang mag-cross-examine kay Corona, posibleng isasalang daw nila sina dating IBP President Arthur Lim o si Attorney Mario Bautista, ang abogado sa ERAP impeachment trial ng witness na si Clarissa Ocampo. I think pinag-uusapan nila kung who would be most comfortable. I think ang tanong dyan is how do you divide it up? Kasi maraming may gusto talaga. Dahil they know that in effect, it's a lawyer's dream to cross-examine the Chief Justice of the Philippines. Pero buwelta ng depensa. Kung itatapat nila ho sa amin si Attorney Bautista, si Attorney Lim, itatapat po namin si Captain America. Bilang lead prosecutor, dapat daw na si Tupas ang humarap sa isinasakdal niyang si Corona. Fritzy Cabial, News 5. Sa ibang balita naman, naging instant tourist destination ang modernong submarine ng United States Navy na nakadaong ngayon sa Subic, Zambales. Aminado ang mga napaditur doon, minsan lang sila makakita ng ganito kaastig na gamit pandigma. Narito po ang report. Dinadagsa ng mga tao at magandang pang-background sa litrato ang moderno at sophisticadong attack submarine na USS North Carolina ng Estados Unidos na nakadaong ngayon sa Subic, Zambales. Ang magkakamag-anak na ito pauwi na sa Bulacan pero pinilit dumaan sa Subic para lang magpa-picture. Napanood lang namin kanina sa TV na merong dumaong na submarine. Kaya punta kami para pa-picture. Enjoy po, saka fun kasi nakakita na po ako ngayon. Dati po sa TV lang. Natripan din lang ng pamilya Velasco na makita ng personal ng submarine. Kasi bihira nga yung tulad nito na submarine, makita mo na in person. So grateful naman na makakita ka ng ganyan, di ba? Maging ang mga taga-tourism department ng SBMA nagulat sa biglang pagkapal ng tao sa lugar. Marami na rin siya magmula nung dumating dito kasi nung dumating dito, na-news na siya. Dati nang iginit ng gobyerno, walang kinalaman ang pagdaong ng submarine sa usapin sa Scarborough Shoal kahit pamalapit lang ang Zambales sa pinagtatalunang teritoryo. Pero ang ilang turista hindi maiwasang magkomento. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero I think meron. Sa Sabado, alis ang submarino na bantay sarado ngayon ng mga sundalong kano. Pero isa pa raw US submarine ang nakatakda ring dumating sa Subic sa darating ding Sabado. Erwin Tulfo, News 5. Kambyo naman tayo sa iba pang balita. Itinanghal ng International Business Network na Finance Asia na Best CEO ng Pilipinas, si PLDT Chairman Manny V. Pangilinan.
Si Pangilinan ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa 12th annual poll ng mga kapwa niya business leaders at analysts. Labis naman ang pasasalamat ni Pangilinan sa pagkilala sa kanya. Bukod sa pagiging chairman ng PLDT, si Pangilinan din po ang president at CEO ng Meralco, chairman and CEO ng Philex Mining Corporation at chairman ng TV5. Bugbog sarado po ang pambansang kamao, hindi po sa ring, kundi po sa gay at lesbian community. Ang natatanggap ni Manny Pacquiao kasunod ng mga pahayag niya umano laban sa kanila. Pero depensa ni Pacman na misquote lang siya. Naomi Dairit, ikwento mo. Pinagpiestahan sa internet ang umano'y pahayag ni People's Champ Manny Pacquiao laban sa mga bading at sa same-sex marriage. Sa write-up na Examiner.com, nag-quote pa raw si Pacquiao ng Bible verse mula sa Leviticus. Ang sinasabi nito, kamatayan ang katapat ng mga lalaki at babae na pumapatol sa kabaro nila. Pero nang tanungin namin ng pabansang kamao, paano raw niya makukote ang isang verse na hindi pa naman niya nababasa? Wala akong sinabi kasi hindi ko nga alam kasi yung Leviticus kasi that's Old Testament. Ang nakapokus ako sa New Testament. Kaya hindi ko pa nabasa yung mga Leviticus. Actually, hindi siya nagtanong ng verse sa akin eh. Hindi ko, nalaman ko na lang yung mga ito na lumabas ng balita. Paglilinaw pa ng pambansang kamao, sa mga immoral na gawain lang daw siya tutol at hindi sa mismong mga bading at tomboy. May mga relatives ako na mga bakla. Hindi ko naman na kinukundin yung mga bakla na pinanganak silang ganun eh. Wala namang magawa natin. Pero yung gumawa sila ng yung kasalanan na gagawin nila, yung sexual offenders, against the law of God yun. Nauna nang inihayag ni Pacman ang pagtutol niya sa same-sex marriage na kamakailan lang ay sinang-ayunan ni US President Barack Obama. At ngayon, humirit na rin sa Twitter ang mortal na kalaban ni Pacquiao sa boxing na si Floyd Mayweather Jr. Suportado raw niya si Obama sa pagpabor sa same-sex marriage. Pati mga Pinoy LGBT community sa Amerika may mensahe kay Pacquiao sa kanyang pananaw sa issue. We respect the freedom of speech and personal belief. But as an elected official, he should be more cautious and sensitive because he represents a mass population, some of which are part of the LGBTQ community. Dahil sa mga lumabas sa pahayag ni Pacquiao, napabalitang kinansela ang guesting niya sa isang TV show sa US. Pero ayon kay Pacquiao, hindi ito totoo. Binawi na rin ang online petition na nananawagan sa brand na Nike na tanggalin si Pacquiao bilang endorser. Naomi Dairit, News 5. Kinabahan ng publiko nang mag-tweet si Jessica Sanchez kahapon na may sore throat siya. Pero sa performance niya sa American Idol kanina, hindi pa rin binigo ni Jessica ang kanyang mga fans. Perfect score pa rin ang Film Mexican sa kanyang rendition ng My All ni Mariah Carey. Pinili raw mismo ni Jennifer Lopez ang kantang ito para kay Jessica. Panalo rin ang pagkanta ni Jessica ng I Don't Wanna Miss a Thing ng Aerosmith at I'll Be There ni Michael Jackson na pinili naman ng kanyang mentor na si Jimmy Iovine. Sa Twitter, bumuhos ang suporta para kay Jessica ng mga Pinoy artists gaya ni Nina, Jim Paredes at Claire de la Fuente. Maging ang Mexican actress-singer na si Thalia, all out din ang suporta sa kanya. Ano? Ha? Kaya yan sa top 2, diba? Ay, baka hanggang 1. Maabutan ko yan doon. Pero alam mo ba yung ticket daw niyan ay $1,000. Ay, kayang-kaya mo yan. Ha? Kaya-kaya mo. Ha? Doon na lang ako sa labas. Kasi sa loob, 1,000. Magdala ka na ng sarili mong monitor. Kodak Theater sa LA. 1,000, that much, ha? Pero, eto. Sige, partner, eto, ha? Ayan. Yan? Yan na yun. Yan na yun. Akala ko yung kwento natin kung paano malaman yung bukas na lang yun. Sige. Habol na. Anyway, yan po ang kalating oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Ako po si Cheryl Cosim. Ako naman po si Erwin Tulfo. Saan man, kailan man kapatid. Higit sa balita, aksyon.